Okay, good morning po sa ating lahat. At yung mga bata, mas sana yung mga bata. Yung mga bata ay sama kayo sa teacher nyo. Sige, doon kayo sa labas. Napagtanda na ang mensahe ng awitin, the heart of a servant, na kung saan may koneksyon sa ating mensahe ngayon. Dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay the heart of a son. Yung uupirahan natin, titignan natin yung puso na ating pag-aaralan ngayong umaga. Kaya pipilitin ko na maiksi. Iksian dahil siyempre habang tumatanghali ay umiinit po. Kung kayo po dyan ay medyo pinapawisan na, ako pawis na. Pawis na. Dahil siyempre mas mataas dito at yung natin. Pero sa kabila nito ay nandito po tayo. Wala tayong sisisihin dahil niloob ng Diyos na ganito. May adjust po yung ating anniversary celebration na hindi naman natin kagustuhan na magkabagyo at magkaroon ng ganito. Kaya may purpose ang Panginoon kung bakit na niloob niya na may adjust. Maaaring hindi pa tayo ganong prepared o kaya maaaring yung ibang tao na gusto nating makadalo ay may mga problema. Kaya purihin pa rin ang Panginoon. Ito po yung wikang bibig ni Job. Yung alam niyo po ang nangyari sa buhay ni Job na nawala ang lahat maliban sa asawa, pero parang nawala na rin yung asawa. Dahil hindi naman sumusuporta sa kanya, kundi nagsusulsul pa. Nasabi niya, curse God and die. Pero sa kabila nun, ano ang lumabas sa bibig mo ni Job? Sabi niya, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon nagbigay, ang Panginoon nag-alis, ginuha, lahat ng bagay, purihin ang Panginoon. Kaya anumang sitwasyon ay dapat matuto po tayo magpuri sa Panginoon dahil buhay pa rin tayo. Mas mahalaga yung buhay natin kaysa mga circumstances sa ating kapaligiran. Tayo po ay dadako na dahil medyo mapapahaba po kung gano'n.
So yung background po ng ating pag-aralan dito, pagdating po sa chapter 21 ng Matthew ay naiba po yung ano na dito. Ito ay tumutukoy na dun sa mga religious leaders na kung saan ay ito yung napakatagal na panahon simula nung andito o kaya nag-umpisa ang Panginoon sa kanyang ministry, andito ng mga tao ito na nag-uupos sa kanyang mga ginagawa. At hanggang dito sa time na ito, kung kaya ang Panginoon ay nakaisip, itong parable na ito, na kung saan tatlo po dito, ay para dito sa mga tao ito, mga religious leaders. Pero huwag natin isipin na hindi para sa atin po ito. Dahil ito po ay parable of the two sons, ibig sabihin na nakaka-relate po tayo dito, lalo-lalo na sa mga magulang na mayroong mga anak. Paano ba natin tuturuan, papalakihin yung ating mga anak? At dito makaka-relate po tayo dahil ito ay patungkol sa tatay na mayroong dalawang anak. Pero yung ating pong mensahe ay papamagatan kong a change within that leads to obedience. So yung titignan natin yung puso ng dalawang anak na ito, na kung saan makikita natin yung puso na sang-ayon sa Diyos. Ito yung makikita sa kanyang pagsunod, lalo na sa kautusan ng kanyang tatay. Kaya makikita natin dito na yung tatay ay ginagawa niya ang lahat ng paraan para ma-involve. Di ba? Sa panahon natin ngayon ay ito na yung nakakaligtaan ng mga magulang, hindi na gaanong natuturuan na titrain yung mga anak para tumulong, kaya ang lalaki na hindi nakakatulong sa mga magulang, di ba? Yan yung realidad sa ngayon. Aminin nyo man o hindi, yan talaga yung realidad. Na napabayaan ang mga anak, hindi na-train habang bata, kaya paglaki, walang alam sa trabaho. Hindi naman sa walang alam, pero walang pagkukusa. Kaya hindi ako nagpapatama dito, pero ito yung realidad sa ngayon. Kaya kawawa pa rin ang mga magulang. Kaya mapapansin natin dito na yung tatay dito ay sinusubukan niyang turuan yung kanyang mga anak na gawin. Di ba? Saan ba unang tuturuan ng mga anak? Sa gawaing bahay. Di ba? Doon mag-umpisa eh. Halimbawa, magpunas-punas ka lang na ganyan. Kung kaya mo nang maglakad, meron ka nang magagawa. Di ba? Pag umpisa pa lang na makaintindi yung bata, tinuturuan na, iabot mo nga yung ganito, give me that, do this. Kung ano-ano yung sinasabi, kaso na ngayon, puro English speaking. Kaya mas mahirap na makipag-communicate dahil karamihan sa mga bata ngayon ay English speaking. Yan ay hirapan ngayon makipag-communicate. Kung bakit mga ganun na nangyayari sa atin ngayon, ka-Pilipino tayo. Kaya nga, ini-insist nila ngayon na babalik sa mother tongue. Bakit? Nakalimutan na eh. Iba na yung na tayo po ay anong tawag dito? Nasasakop na ng banyaga dahil yung mga anak natin ay iba na yung kaya napakahirap na yung communication. Na kung minsan yung gusto mong sabihin, hindi mo masabi, bakit? Hindi mo alam yung English nun. Pag tinagalog mo naman, di maintindihan. Kaya nagkakaproblema tayo sa communication. So dito, makikita natin na nung gustong yung tatay ay i-involve yung kanyang mga anak sa trabaho. Kasi malalaki na eh. Son na ang tawag. Ibig sabihin, mga teenager na itong mga to. Kaya na magtrabaho. Kaya sabi niya, pupunta kayo doon sa ating farm. At makikita natin na magkaiba yung tugon ng magkapatid. Yung una dito na makikita natin ay walang respeto. Walang galang. Bakit? Ayaw ko! Pagka sabi ng anak, tignan nyo ang lambing ng approach ng tatay. Kasi una niyang sinabi, anak. Di ba pag sinabi ka ng anak, may lambing yun eh. Pero pag sinabi sa'yo, gawin mo ito. May lambing ba yun? Wala. Pero pag sinabi yung anak, may lambing. Pero ano yung sagot ng anak? Grabe. Sabi niya, ayaw ko. Di ba parang ang tatatay niya, parang ang turing niya, ibang tao, di ba? Ayaw ko. Pero makikita natin na yung anak na ito ay, sabi nga dito sa pag-aralan natin mamaya, nakapag-isip-isip, nagbago. Pero yung pangalawa, ano naman yung pangalawa? Sabi niya, o sige tayo, pupunta ako. Tawag niya pala sa tatay
Pagkakata niya, Sir, pupunta ako. Baka nagsalot pa eh. Di ba? Pagkasabi ng utos sa kanya, Sir, pupunta ako. Pero anong ginawa nitong pangalawa? Di naman nagpunta. O, di ba? Kaya siguro bunso ito, di ba? Pag bunso ay malambing. Akala niya, lahat ng gagawin niya ay susundin o papabayaan lang ng mga magulang. Kaya mahirap din yung mag-expect ng gano'n. So dito makikita natin, pero dito, kung titignan natin ang gustong i-emphasize dito ng Panginoon yung kahalagahan nito, na kung saan ay pinapakita dito ng Panginoon sa atin kung ano yung nais niya bilang mga anak. Kaya ito ay parable. Ginamit ang kwento na ito para ito ay maintindihan natin yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya makikita natin dito na itong parable na ito ay naging sagot ng Panginoon kasi dito sa previous na mga talata, makikita natin dito na may katanungan yung mga tao dahil ang unang ginawa dito ng Panginoon pagkatapos yung triumphal entry, pumasok siya sa Jerusalem, pinagsisigawan ng mga tao, Hosanna to the King, Hosanna to the King. At itong time na ito pala, isang linggo na lang ay may papako na sa cross ang ating Panginoon Jesucristo. So ito yung mga huling panahon na ng Panginoon Jesucristo dito sa lupa. At yun ay pinagbunyi ng mga tao na kung saan naglatag sila ng mga dahon-dahon, kung ano-ano yun, para daanan ng hari. At nung pumunta ang Panginoon sa Jerusalem, dumiritso siya sa templo. At nakita niya anong ginawa nila sa templo. Ginawa nila itong palengke. Ano makikita ba sa palengke? Siyempre may nagtitinda. Ginawa nilang tindahan yung palengke, kaya nagalit ang Panginoon. Kanyang itinumba yung mga tables na kung saan sabi niya, ang bahay na ito ay bahay ng dalanginan. Hindi ito lungga ng mga magnanakaw, sabi ng Panginoon. Kaya doon, nung ginawa ng Panginoon yon, siyempre andito yung mga oposisyon, palagi sila nakabantay. At nung ang Panginoon ay pumunta sa templo, mayroon pinuntahan ulit, sinundan siya, at habang ang Panginoon ay nagtuturo, ito, sumingit na sila at nagtanong, saan mo kinuha yung authority na palayasin mo yung mga doon sa templo, sabi niya. Pero bago sinagot ng Panginoon yun, ay nagtanong din ng Panginoon. Ang tanong ng Panginoon, si John the Baptist, sabi niya, ito ba'y galing sa langit o sa mga tao? Nag-isip itong mga leaders na ito, religious leaders. At sabi nila, dahil may ipit sila, sabi nila, hindi ka namin sasagutin. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko rin kayo sasagutin kung saan galing yung aking authority. Bakit na pinalayas ko yung mga tao or nangangaral? Kasi hinahanapan nila ng authority ang Panginoon dahil yung kanyang katuruan ay naiiba doon sa mga itinuturo o kaya ginagawa ng mga religious leaders na ito. Kaya dito, may kita natin na yung parable na itong una, mapapansin natin na ang umpisa nito ay isang katanungan. Balikan po natin dito sa verse 28. Ang sabi dito, what think ye? So yung kausap dito ng Panginoon ay makikita natin dito sa verse 23. And when he was come into the temple, the chief priest and the elders of the people came unto him as he was teaching and said, by what authority doest thou these things? And to give thee this authority? And who give thee this authority? So yun yung katanungan. Question yung authority ng Panginoon sa kanyang pangangaral at sa kanyang ginagawa. Kaya sabi niya, nung mag-umpisa siyang ituro itong parable na ito, tinanong niya sila, sabi niya, ano sa palagay niyo? Kasi yung katanungan ng Panginoon, di nila sinagot eh. Dahil makukorner sila. Pagsabihin nila, pagsasabihin natin na si John the Baptist ay galing sa langit o kaya galing sa Diyos, siyempre sasabihin naman, bakit hindi kayo naniwala? Pagsasabihin naman nila na galing sa tao, takot sila sa tao. Bakit? Yung mga tao naniniwala kay John the Baptist. Kaya, ang mangyayari niyan, babatuhin sila hanggang sila mamatay. Kaya, ang naging
conclusion nila, hindi nila sasagutin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 27, ang sabi dito, neither tell I you by what authority I do these things. Pagkatapos nag-umpisa na yung parable. Kaya dito, makikita natin ang katanungan. Kaya mayroon tayong tatlong bagay. Hindi ko napapatagalin dahil nakikita ko, umiinit yung panahon natin. Mayroon tayong tatlong bagay. Una ay understanding the parable. Titingnan natin kung ano ba yung parable na ito na binabanggit dito. So dito sa verses 28 at saka 29, makikita natin dito yung sinasabi ng Panginoon na parable. Ito nga yung parable of the two sons. Pero bago nag-start, inumpisa ng Panginoon yung pagkikipag-usap sa mga religious leaders nito na ano sa palagay nyo. Kaya mamaya, tatanong ko rin po sa inyo ito dahil kayo po yung makikinig ngayon. Ano sa palagay nyo yung mga sinabi ng Panginoon? Kaya ihanda kayo makinig kayo mabuti dahil tatanungin ko kayo mamaya. Kung wala kayong alam na isasagot, maging problema nyo yun. Dahil siyempre, pinag-aralan natin itong parable na ito. At makikita natin dito na sila ay tumanggi na sumagot. Kung kaya dito ang Panginoon ay sabi niya, para bang ang nais ng Panginoon dito ay pasagutin itong mga religious leaders na ito. Bakit? Umiiwas sa katanungan. Ito po yung nangyayari ngayon sa mga hearing. Kayo ba ay sumusubaybay sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Na mayroong mga tao na si Go, si Kibuloy, ano yung palagi nilang I invoke my right to keep silent. Palaging ganun ang kasagutan. E di ano na mangyayari kung palaging ganun? Mananahimik, ayaw sumagot. Kaya dito kung siguro ang Panginoon ay gagawa ng paraan. Sabagay, ganun din siguro ginagawa ng mga congressman at sa mga senador para makurner at sasagot na ganun din ang ginawa ng Panginoon. So dito, sa parable na ito, unang-una makikita natin dito sa verse 28 ay yung first son. But what think ye? Sabi ng Panginoon, a certain man had two sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. Kaya nga, ang lambing ng approach ng tatay. Anak, sabi niya, punta ka ngayon sa ating farm. Magtrabaho ka doon. Oh, pero walang kamukat-mukat. Anong sagot mo? Anak, ayaw ko. Di ba? Yung term na pangit, yung kabastusan. Di ba? Walang paggalang. Yun yung sagot dito. Ang ganda ng approach ng tatay, pero yung sagot ng anak, para bang papalagbag. Di ba? Papalagbag. Di man lang nagpaliwanag kung bakit ayaw niya. Basta sinabi niya, ayaw ko. Kaya ito ay pagpapakita ng walang paggalang doon sa tatay. At makikita natin na sa kanilang panahon, na kung saan karamihan, dahil ito yung mga Hudyo, ito mga to karamihan sa kanila ay pinalaki na tinuruan ng mga kautusan. So dapat ang mga anak ay marunong gumalang. Pero dito makikita natin yung ipinakita ng anak na ito na wala siyang paggalang. At ito sa kanilang kultura, ito ay tinatawag na rebellion. Pagre-rebel dito dahil hindi man lang niya iginalang at hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura yung ganong attitude na anak. At ngayon, hindi tayo exempted sa panahon katulad nito. Ano na-observe natin sa mga anak natin ngayon, di ba? Ang nasusunod na ngayon, sabi nga, ay anak na, hindi na magulang. Bakit? Pag sinabi ng bata, ayaw ko, walang magawang magulang. Yung magulang ang mag-isip ng paraan, anak, anong gusto mo? Ganito, bibigay ko lahat. Di ba? Kaya lumalaki ang ulo ng mga anak natin. Dahil di na natin ay papatupad. At hindi natin ay papakita kung sino ba yung authority sa loob ng bahay. Diba? Yun yung nawawala na ngayon sa panahon natin. Kaya hindi may iwasan na ganito yung mangyayari sa ating panahon.
At may kita natin dito na, pero ang isang bagay na makikita natin sa anak na ito, yung kung bakit gano'n, na nung una, napakawalang galang. Tapos nung, siyempre, iniwan na siya ng tatay dahil sinabi naman niya, ayaw niya eh. Alangan na pilit-pilitin pa siya, umuuin pa siya. Pero ang sabi dito mo, itutuloy natin basahin. Sa verse 29, sabi niya, but afterward, he repented and went. So sa madaling salita, nung naghiwalay na sila ng kanyang tatay, nakapag-isip itong anak na ito. At sabi niya, mukhang mali yata yung aking ginawa. At nabago yung kanyang isipan at siya ay tumuloy. Nagpunta sa trabaho. Nagtrabaho siya. Kaya may kita natin dito na napakahalaga yung na bago tayo mag-decide o kaya bago tayo sumagot, kung hindi naman emergency, hindi naman kagad-agad kailangan yung sagot mo, mag-isip muna tayo kung tama ba yung isasagot natin. Katulad nito, siguro kung baka nahiya siya na sabi niya, ay sorry, parang nagdilim yung paningin ko kanina eh. Kaya ganun yung naisagot ko. Pero nakapag-isip siya at nagbago at pumunta siya doon. Kaya ito, makikita natin, kaparehas nito, yung kwento rin dito sa Biblia patungkol sa isang ama na mayroon ding dalawang anak. Dito po sa Luke chapter 15. Alam niyo po yung prodigal son? Kung kayo ay lumaki sa Sunday school, pinipinto palagi ito yung prodigal son. Ito po yung bunso. At dahil ito ay, siyempre, anong tawag pag bunso? Spoiled. Diba? Tapos lahat ng gusto ay sinusunod. Kaya sabi nitong bunso, sabi niya, kunin ko na ang mana ko. Buhay pang tatay ha. Lahat ng para sa akin, kunin ko na. At mamuhay na ako sa gusto ko. Gusto ko na maging magsarili. Ginawa nito yung gusto niya. Yung tatay naman ay maunawain. Ginawa niya. Binigay niya yung kanyang mana. At ang anak na ito pumunta sa malayong lugar. At alam niyo kung anong ginawa? Nag-happy-happy. Hanggang sa naubos yung kanyang pera at wala nang makain. Nung marami siyang pera, ang dami niyang kaibigan. Pero nung wala na siyang pera, wala na rin niya, naglaho na rin yung kaibigan. Ganyan naman nangyayari sa panahon natin ngayon. Pag marami kang pera, dahil siguro libre ka ng libre, marami kang kaibigan yan. Pero pag wala ka ng mailibre, nako, doon mo na malalaman kung sino yung tunay na kaibigan. Na kahit walang-wala ka, hindi sila aalis sa'yo. So sa madaling salita, nung nawalan na ng pera, naghanap, napilitan na siyang nagtrabaho. At siyempre, nahanap niya ang trabaho? Yung pinakamababa. Anong trabaho nahanap niya? Magpakain ng baboy. Sino sa inyo sa mga anak dito ang kayang gawin yung gano'n? Magpakain ng baboy. Hindi basta-basta baboy ito na iisa, dalawa. Farm ito. Ibig sabihin, maraming baboy. At dahil walang makain, natukso na siya na makikain din sa pagkain ng baboy. Kaysa naman magutuman siya nandun yung maaaring masasarap din. Siyempre, tuwang-tuwa yung mga baboy pag binigyan ng pagkain. Di siya nagugutuman. So nakisali na rin siya. At habang ginagawa niya yung bagay na yun, nakapag-isip din. Sabi niya, sa bahay namin, yung mga alila namin doon, katulong namin, ang sasarap ng ang dami pagkain. Tapos ako dito walang makain. Tumayo siya. Tapos sabi niya, babalik ako sa aming bahay. Nagbago rin siya. Kaya parehas dito yung unang anak dito at saka itong prodigal son. Parehas na nakapag-isip, nagbago ang isip at sila ay bumalik. Kaya ito, nagbago yung isipan niya at kanyang ginawa. Pupunta tayo sa pangalawang anak. Dito po sa verse 30, and he came to the second son and said likewise. Ganon din yung kanyang sinabi, anak. Ano sabi niya? Pupunta ka doon sa ating farm at magtrabaho ka doon. Anong sagot nitong pangalawa? Kaagad sabi niya, I go, sir! Sabi niya, pupunta ako. Ang ibig sabihin po dito ng sir ay paggalang. Mapapansin nyo ngayon pag kayo'y nagpunta sa mga sa mga tawag nito, sa mga mall, sa mga nagtitinda sa loob ng mall, di ba, lahat ng tawag nila sa inyo, sir, ma'am, ano pong kailangan? Ano po ang gusto nyo? Di ba?
paggalang po yun. Kung minsan natatawa ka pa dahil bakit tinatawa kong sir mo? Hindi naman ako teacher. Di ba? Pero yun ay paggalang. So dito, ang katumbas po ng sir dito ay master o kaya Lord. Dahil doon kahit tatay, hindi nila tinatawag na tatay, kundi Panginoon. Na small letter L, Lord na small letter L. Kasi pag capital, tumutukoy lang ito sa Diyos. At ito yung sinabi niya, I go, sir. Pero anong nangyari po dito? Hindi naman pumunta. So dito, parang yung sagot niya ay parang napaka-humble ng batang ito. Parang mahusay siya. Nire-respeto niya yung kanyang tatay. Pero yung reaction niya iba. Bakit? Hindi naman siya nagpunta. So, parang sanay na sanay ito. Sabi ko kanina, baka bunso ito na malambing. Na lahat ng gagawin niya, baliwala lang sa tatay. Kaya sabi niya, nung sinabi na uutusan siya na pupunta, yes sir, yes sir. Pero hindi naman ginawa. Kaya dito may kita natin na magkaiba yung dalawang anak. Ngayon titignan natin ang interpretation ng Panginoon. Ito yung pangalawa. Yung una kanina ay yung parable, patungkol ito sa dalawang anak na magkaiba yung kanilang attitude. At itong pangalawa ay ano nangyari? Okay, mayroon pa rin tayong mic. Yun lang siguro yung lapit na nalupat. Dito tayo sa pangalawa. Jesus interpretation. Dito po sa verse 31, sabi po dito ng Bible, whether of them, iba na yung sa 21. Verse 31. Sabi dito, mayroon na namang pagdating ng verse 31, mayroon uling katanungan ang Panginoon. Di ba? Nag-start siya sa isang katanungan. Sabi niya, ano sa palagay nyo? Doon sa tanong ng mga religious leaders sa kanya. Nasabi niya, hindi ko rin sasabihin kung anong authority mayroon ako. At dito ngayon sa verse 31, nagtanong uli ang Panginoon at ang tanong niya dito ay sino sa dalawa sa anak ang gumawa ng kalooban ng kanyang tatay? At dito napilitan na sumagot itong mga religious leader. Anong sagot nila dito? They say unto him, the first. Kaya may kita natin dito, alam naman pala ng mga taong ito kung ano yung tamang sagot. Kaso lang, doon sa katanungan ng Panginoon, hindi nila sinasagot kasi ayaw nilang aminin na mayroon silang pagkukulang o kaya kasalanan. Kaya may kita natin dito, dahil sumagot sila at sinabi nila yung tamang kasagutan, na ang sumunod doon sa tatay ay yung una dahil nagbago yung kanyang isip. Siya ay pumunta at nagtrabaho. Kaysa yung pangalawa, na sabi niya, pupunta ako, pero hindi naman nagpunta. At ang sabi ng Panginoon dito sa verse 31, verily I say unto you. Ito ngayon yung katotohanan, sabi na ng Panginoon dito. At dito mayroong in-emphasize. Ang unang katotohanan na sinasabi ng Panginoon dito ay sinasabi ng Panginoon kung ano yung inire-represent ng tatay. Pagdating sa verse 31, nag-iba na yung nagre-represent ng tatay. Dahil sabi niya dito, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Yung katanungan niya ay patungkol doon sa tatay at yung dalawang anak. Pero yung
sumunod dito na sinasabi niya, ito na yung katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Ito ay patungkol na sa relationship sa Ama, sa langit. Kaya dito, ang sinasabi ng Panginoon ay, ang Ama dito ay nagre-represent na ng Diyos. Dahil ito na yung interpretation ng parable. Ininterpret na ng Panginoon. At yung nire-represent ng unang anak ay nire-represent ng mga publicans at saka mga harlots o kaya mga prostitute na kung saan ito yung mga tao na pagkarinig nila na ganito may Diyos at ganito yung kalooban ng Diyos, kaagad ang sinasabi nila, hindi ako maniniwala niyan. No, kaagad ang sagot pag nalaman ang patungkol sa Diyos. Pero ano yung makikita natin dito? Pagdating na sila ay nakarinig ng mensahe na bago yung kanilang desisyon. At ganito yung unang anak, di ba? Nung sinabi ng kanyang tatay na pupunta ka to sa bukid, sabi niya, ayaw ko. Pero nakapag-isip-isip, nagbago. At dito yung mga prostitute, mga publicans na ito, nung narinig nila yung mensahe, sila ay naniwala. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Mas mauuna pa itong mga tao ito na ang tingin nyo ay mga masasama. Bakit? Matatawag mo ba na matutuwid yung mga bayarang babae? Yung ginamit sa ibang mga translation ay prostitute. Pag narinig mo yung prostitute, hostess, sabihin mo ba yun, matutuwid? Di siyempre, ang tawag nga nila doon, kaya ang tawag nila doon, mababang, kalapating mababang lipad. Dahil nga, napakababa ang tingin. Pero ang sabi ng Panginoon, ipinamukha ng Panginoon sa kanila, kasi itong mga to religious leaders, itong mga to Ang sabi nga dito sa verse 23 ay chief priest. O ano ba ang pari? Di ba sila yung nangangasiwa, nangangaral. At saka yung mga elders dito, mga Pharisees, sila yung nagtuturo ng kautusan. Pero ang sabi ng Panginoon, mauuna pa itong mga tinatawag niyong masasamang mga tao na pupunta sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin, ang sinasabi dito ng Panginoon, hindi niya sinabi na itong mga prostitute na ito, mga publicans na ito, pupunti sila sa kaharian ng langit, pero kayo hindi. Walang ganong sinabi ang Panginoon dito. Ang sinabi niya, mauuna sila kaysa inyo. Ibig sabihin, mayroon ding magbabago siguro ng isip doon sa mga leaders na yon. At sila ay sasampalataya sa tunay na mensahe. Kaya may kita natin dito na sabi ng Panginoon, mauuna sila sa inyo. Dahil nung narinig nila ang mensahe ng kaharian ng langit, na ito po yung mensahe ni John the Baptist, sila po ay nagbago sa kanilang mga isipan at nag-umpisang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga itong mga publicans na ito, itong mga prostitute na ito, sila yung pumunta kay John the Baptist sa Jordan River at sila yung nagpabaptize. Yung baptism na panahon ni John ay pagpapakita ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero yung mga religious leaders, andun lang, nag-uusyoso. Kaya nakita ni John the Baptist, tinawag pa silang mga ulpo. Anong ginagawa nyo dito? Magpapabutis din ba kayo? Parang ininsulto pa ni John the Baptist yung mga yun. Kasi nakikipag-usyoso lang, tinitignan lang kung ano yung mangyayari. Ang pangatlo dito, yung pangalawang anak. At ang nire-represent ng pangalawang anak dito ay yung mga chief priest at saka elders na sa akala nila dahil sila ay nagtuturo, matutuwid sila, akala nila okay sila sa harapan ng Diyos. Yun ang tingin nila. Pero katulad ng pangalawang anak, di ba? Ang ganda ng kanyang sagot, pupunta ako tayo. Sir, pupunta ako. Pero hindi naman nagpunta. Ito yung mga tao na ang galing magturo, kaso lang sa kanilang buhay, hindi nila ginagawa yung mensahe. Kaya may kita natin itong mga chief priest at saka mga elders na ito, na sila, yung kanilang sagot sa Diyos ay, yes Lord, yes Lord. Di ba may kanta na ganon? Puro yes Lord, yes Lord.
Pero totoo kayang yes, Lord? Baka sa bukang bibig, yes, Lord. Pagdating sa puso, no, Lord. Oh, di ba? Oh. Ganun dito. Pag narinig na nila ang Diyos, yes, yes, Lord. Yun ang kanilang sinasabi. O Panginoon, pero nagmensahe si John the Baptist at narinig nila ano yung kanilang ginawa. Ni-reject yung mensahe ni John the Baptist. Ano ang kaibahan ni John the Baptist at saka si Jesus Christ? Kasi yung tanong dito ng Panginoong Jesucristo ay patungkol kay John the Baptist eh. Di ba tinanong sila nung pinistyon yung kanyang authority? Mayroon din akong tanong sa inyo. Si John the Baptist, siya ba ay sa langit o siya ay sa mga tao o kaya dito sa lupa? Hindi nila masagot yun. Bakit? Hindi sila naniwala. E sino ba si John the Baptist? Siya yung forerunner ni Jesus Christ. Siya yung naghanda sa dadaanan ng Panginoon. Kaya naunang ipinanganak si John the Baptist. Kaya ipiprepare niya kasi yung pagdating ng Panginoon, yung Misaya. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin kung ano yung ipinangaral ni John the Baptist, ganun din yung itinuro ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Kaya dito, yes sila ng yes sa kautusan ng Diyos, pero pagdating sa katuruan ni John the Baptist at saka ng Panginoong Jesucristo, nire-reject nila. Kaya yun yung second son. Nung sinabi kong naniniwala ka ba sa Diyos? Opo, naniniwala ko. Kaso lang, hindi naman ginagawa yung sinasabi. So yun yung second son. Nire-represent niya yung mga tinatawag nating religious leaders. Baka sa buhay natin, ganoon din tayo. Kapag tinanong tayo, ikaw ba ay naniniwala sa Diyos? Opo, naniniwala ko. Pero marami namang hindi ginagawa na kalooban ng Diyos. Pag may sinabing ganito, dapat mga kapatid, ganitong gawin natin. Sinusunod ba natin? Baka katulad natin yung second son. Yes tayo ng yes, pagdating sa buhay natin, wala naman. O, di ba? Pumasok dito sa kanang tainga, lumabas sa kaliwa, di naman napunta sa puso. So walang result, walang nangyari. So ito yung ipinapakita o kaya ininterpret mismo ng Panginoon yung parable na ito, na kung saan ipinapakita niya yung kalalagayan ng mga tao at maging sa ating kapanahunan. Pangatlo dito at panghuli, dito sa verse 32, mapapansin natin dito na sabi ng Panginoon, "For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believe him. And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him." So dito sa pangatlo, ipinakita ng Panginoon dito yung ministry ni John the Baptist. John the Baptist ministry. Si John the Baptist po ay identification lang po yung salitang Baptist. Pero sa katotohanan po, ang tawag sa kanya ay John the Baptizer. Si Juan na nagbabautismo, hindi siya nagre-represent ng grupo ng mga Baptist. Kasi yung iba, ginagawa nila na dahil siyempre pagkalagay sa English Bible ay Baptist. Oh, tignan mo, si Jesus Christ, Baptist. Bakit? Binautis mo ni John the Baptist. Pero pag binasa mo sa Tagalog, John the Baptist pa rin ba? O, ano na nakalagay? Pag sa Tagalog na Juan Bautista. Oh, mayroon ng apelyido. Pag sa Ilocano, ni Juan nga Mamautisar. O, nawala na yung Baptist. Kasi yung totoo naman talaga na identification dito ay John the Baptizer. So dito may kita natin, sabi dito sa verse 32, "For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not." So dito may kita natin na kahit na sinasabi nila na yes, o Panginoon, pag ang tinatanong sa kanila ay patungkol sa Diyos, pero nung nangaral si John the Baptist, hindi sila naniwala sa kanila.
Hindi sila naniwala sa kanya na siya ay mula sa Diyos. Maaaring hindi nila alam ang John chapter 1. Basahin po natin dito sa John chapter 1 at ito yung ating pinagbabasyan ng iba na kung saan si John the Baptist daw ay Baptist talaga. John chapter 1 verses 6 to 8. Ang sabi po ng mga talatang ito, there was a man sent from God whose name was, ano daw? John. Oh, tingnan, wala namang apelyido. John lang. John ka lang. Di ba? John. Verse 7. The same came for a witness to bear witness of the light that all men through him might believe. Sabi sa verse 8, he was not that light, but was sent to bear witness of that light. So anong trabaho ni John dito sa verses na ito? Siya ay saksi, nagpapatotoo doon sa ilaw. At sino yung ilaw na binabanggit dito? Ang Panginoong Jesucristo. Na siyang dumating dito sa mundo na nagliwanag, ngunit ang mga tao na nasa kasamaan, hindi nila naiintindihan. Ito yung sinasabi sa verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Di nila naiintindihan, di nila. Kaya, isinugo si Juan na mula sa Diyos. Kaya hindi sila naniwala na si Juan ay galing sa Diyos. Kaya yung kanyang sinabi, nireject nila. Ito yung sinasabi dun sa, kung balikan natin yung Matthew chapter 21, verse 32. Kaya sabi dito, John came unto you in the way of righteousness. Si Juan ay galing sa Diyos at ipinangaral niya ang katwiran. Sa madaling salita, si Juan po dito ay isang matuwid na tao at ipinapangaral ang righteousness, yung true righteousness, dahil ito yung mensahe na mula sa Diyos. Kasi siya nga ay dumating dito upang patutuhanan na mayroong Diyos at mayroong Jesus Christ na darating. Pero anong ginawa ng mga religious leaders na ito? Re-reject nila. So hindi sila naniwala sa ministry at maging ang Panginoon, di ba? Sumunod. Nung sumunod na, lumaki na ang Panginoon, siya na rin yung nangaral. Pero ganun din ang ginawa ng mga religious leaders na ito. Hindi nila pinapaniwalaan, kundi rinireject, ino-oppose nila yung lahat, wini-question, pati yung kanyang authority. Pero anong sabi dito sa verse na ito, kung ipagpatuloy natin, sabi dito, but the publicans and the harlots believe him. Oh, yun yung sinabi dito. Yung mga makasalanan, yung sa tingin nila ay mga tao na hindi pupunta sa langit, sila yung naniwala sa mensahe ni Juan at bagamat sinabi nila na nung una na hindi sila naniniwala sa Diyos, nung narinig nila yung mensahe ni Juan, sila ay naniwala at nagsisi sa kanilang kasalanan. Anong prueba? Yung sinabi ko kanina na sila ay nagpabautismo doon sa Jordan River. Napakaraming mga publicans, napakaraming mga prostitute ang pumunta sa Jordan River dahil sinabi ni Juan na magsisi na kayo at tinawag niya yung mga tao doon sa ilog na yon upang sila ay pangaralan at yung mga totoong naniwala ay nagpabautismo. Kaya kung minsan iniisip namin, paano kayo pinabautismohan ni Juan? Yung napakarami. Kasi kung gagawin natin yung ginagawa na ilulubog isa-isa na gano'n, ay abutin ng siyam-siyam. Dahil ang daming tao, libo, ibabautismo tigi-tigisan, ilulubog, naka, abutin na siya. Maaaring siguro sabi ni Juan, o sige, sabay-sabay tayo. Pag nagbilang ako ng Juan, ilagay niyo yung kamay niyo sa ilong niyo. Pag to, sabi, lubog na. O di, minsanan. Pwedeng gano'n. Bakit? Ang importante, sila ay nailubog. Dahil wala namang kasama, isa lang ni Juan noon na nagbabaptize. Kaya, yun ay patunay na sila ay nagsisi. Yung mga nagkakala na sila may pananampalataya, nireject nila. Wala silang ginawa doon sa mensahe ni Juan.
At may kita natin dito, sa verse 32 sa bandang huli, sabi niya, and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe Him. Kahit na nakita nila yung iba, na sila ay naniwala sa mensahe ni Juan, pero sila hindi natina yung kanilang mga puso, hindi nagbago. Yun yung second son. Baka akala natin dahil tayo nagsisimba, tayo ay aktibo sa mga ministries, akala natin okay na hindi natatalab sa atin yung mensahe ng Panginoon. Hindi po ganon. Mas dapat nating sundin. Huwag nating gamitin yung pagiging faithful natin na okay na tayo sa Panginoon. Kasi yung pamagat ng mensahe natin ay yung pagbabago sa ating mga puso. Yun yung magdadala sa ating na sumunod sa Panginoon. Tingnan mo itong mga Pharisees na ito. Di ba? Naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala sila kautusan. Tinuturo nila. Pero hindi naman nila sinusunod. Hindi nila ginagawa. Kaya sila ay nagiging katitisuran. Kaya sa Matthew chapter 23, dito sila talagang pinagsalitaan ng Panginoon. Kung basahin niyo po ang whole chapter 23 ng Matthew, ang tawag, ang titindi, ang sasakit ng mga sinabi ng Panginoon dito sa mga Pharisees, itong mga religious leaders. Sa verse 13, na siya umpisa, sabi niya, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Woe unto you. Paulit-ulit yun hanggang matapos, na kung saan tinawag silang pag-imbabaw. Pero kiniklim nila na sila yung matutuwid sa panlabas. So ito yung second son, di ba? Nakakala niya matuwid siya, okay siya sa tatay niya. Kaya sabi niya, yung sagot niya okay. Pero yung ginawa niya, yung action niya, iba. Hindi naman siya nagpunta at ganito po yung mga chief priest na ito at saka yung mga leaders. Ngayon, anong lesson na makukuha natin po dito, matututunan? Una dito, nakita natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Ano yung, kasi di ba, may katanungan dito ang Panginoon. Ano yung katanungan dito sa verse 31? Sabi niya dito ay, whether of them twain did the will of his Father? Para ba ang tanong dito, ano ba ang kalooban ng Diyos? O kaya naitanong mo na ba sa buhay mo, ano kaya ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Nasagot mo na ba yun? Kung anong kalooban ng Diyos? Or alam mo na ba yun? Kasi ganito po yun. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kahit kahitlan, hindi mo magagawa. Palagi kong binabanggit yan. Magagawa ba ng isang tao yung isang bagay na hindi niya alam? Sagutin niyo po sa isip niyo. Kayang gawin? Mutulo na yung ano. Pare-parehas lang po tayo. Buti sa inyo, may paypay kayo. Dapat sa amin, may taga-paypay din din. Parang hari, yung malaking pamaypay na ganyan. Kaya may kita natin na napakahalaga po ito. Ipinakita ng Panginoon yung kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. At hindi lamang sa Ama sa langit, kundi dito sa lupa. Kasi meron bang Kristiyano na masunurin siya sa kanyang Ama sa langit, tapos yung mga magulang niya dito sa lupa, hindi siya sumusunod? Hindi pa paano yun? May contradiction sa buhay. Hindi pwedeng magkaiba. Dahil kung ano yung kalooban ng Diyos, yun din ang gustong ituro ng mga magulang sa laman. Di ba? Nabasa naman natin yan sa Biblia na yung bang anak kung humingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng ahas? Yun ay ginamit sa mga magulang. Di ba? Mayroon bang magulang na pag humihingi ng pagkain yung anak niya, ibibigyan niya ng ahas o kaya kung anuman na ikakasama ng kanyang anak? Wala eh. Mas lalo na sabi yung Ama natin na nasa langit. Kaya yung kalooban ng Panginoon dito na pinupoint out ay yung sundin natin yung kalooban. Kaya tatanungin ko rin kayo, sino dun sa dalawang anak
yung gumawa ng kalooban ng kanyang tatay? Yung una o yung pangalawa? Yung una. Di ba? Bagamat nung una sabi niya, ayaw ko. Pero nagbago. At siya ay sumunod. Kaysa naman yung isa, opo tayo, pupunta ako. Sir, pangang tawag na eh. Pero hindi naman nagpunta. Kaya walang kwenta po yung bukang bibig. Yung puro opo, opo, tapos pagdating sa realidad, hindi mo naman ginawa. Yun yung sinasabi nila na actions speak louder than words. Na kahit hindi tayo magsalita, kung tayo po ay sumusunod, gumagawa, alam ng Diyos yun, alam ng mga tao yun. Itong tao na itong masunurin to, kahit wala kang sinasabi. Kesa naman yung halos i-announce mo na sa kung saan na ikaw ay anak ng Diyos, di naman nakikita. Walang kwenta yun. So dito, malinaw po na yung lesson na makikita natin dito, ang nais ng Diyos sa atin ay sumunod tayo sa lahat ng kanyang sinasabi dito sa Bible. Di ba kung minsan napakasunurin natin sa ibang tao? Katulad niyan, di ba? Ang estudyante, napaka-faithful niya sa kanyang teacher. Pumasok kayo kahit Sabado, Linggo. Susunod yung estudyante. Di niya naisip na yung linggo para sa Diyos. Di ba? Kung minsan mas masunurin tayo sa kapwa nating tao kaysa Diyos. Nakakaligtaan natin palagi. Di ba? Nakakalungkot ang Diyos palaging huli. Pero hindi natin nare-realize araw-araw ang Diyos ang palaging nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Especially, yung buhay natin, yung hininga. Hindi natin pinagpipray na bukas magising tayo, buhay tayo, di ba? Nagpipray pa kayo ng ganon? Nakakalimutan natin palagi yan. Pero tignan mo, pag tilawak ng manok, bangon ka kagad, panibagong buhay yon. Katapatan ng Diyos po yun, kaso lang palaging nakakalimutan ang Diyos. Sana po hindi po tayo ganon. Kung tayo ay binago na ng Panginoon, dapat pakita natin sa Diyos na tayo ay masunuring anak. Hindi po disobedient. Pangalawa dito ay, huwag tayong maging katulad. Don't be the second son. Huwag nating gayain yung pangalawang anak. Dapat ay siguraduhin natin na tayo ay nagtatrabaho para sa Diyos. Emino ba? Kasi nakakalungkot, nagtatrabaho tayo para sa ating sarili, para sa ating magulang, para sa ating gobyerno. Nakalimutan natin magtrabaho para sa Diyos. Puro na lang sa tao, puro sa sarili. Kaso lang lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Yun yung nakakalimutan natin. Dapat siguraduhin natin na tayo ay nasa upasan, nasa gawain ng Diyos. Kasi kung minsan, yung ang palaging alibay natin ay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung anong kalooban ng Diyos. Kaya yun yung malaking problema. Ngayon kung hindi natin alam, anong gagawin natin? Sige nga, pag ang isang bagay hindi mo alam, pag-aralan, alamin. Dahil hindi po excuse sa Diyos yun eh. Nasabihin natin, pag humarap tayo sa Diyos at tulang tayo ng Diyos sa Biro, sabihin natin, Panginoon, pasensya na po kayo, hindi ko kasi alam eh. Hindi accepted yun sa Diyos. Kasi ito pa lang, nilikha ng Diyos, pray ba na may Diyos. Kaya yung mga hindi natin alam, kung mayroon tayong pagkakataon, alamin. Huwag naman yung sobrang pakialamero. Na yung pati mga bagay-bagay na hindi dapat pakialaman, pinapakialaman mo. Hindi naman yung ganon. Ang mga dapat mong alamin, yung katotohanan, yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, dapat siguraduhin natin. Kaya ito isang challenge. Na kung ikaw ay wala pang ginagawa para sa Panginoon, mag-isip ka kung ano yung gagawin. Napakarami. Ano mang bagay na gagawin mo sa kapwa, gagawin mo dito sa church, pwedeng gawin para sa Panginoon. At napakaraming bagay ang pwedeng gawin. Na ito ay naayon sa Biblia.
Siyempre, siguraduhin mo na ikaw ay nasa gawain at yung ginagawa mong yon, siguradong kalooban ng Diyos. Dahil marami naman yung gumagawa, sincerely doing, yung alam nila na God's will o kaya alam nila na mabuti, pero ang problema, hindi naman yon malinaw na kalooban ng Diyos. Kaya ang tawag doon ay sincerely wrong. Katulad yan, yung mga alam natin na naniniwala, pero hindi naman nila nare-realize na yung kanilang pinapaniwalaan. Maling katuruan, hindi na ayon sa Biblia. Walang kwenta pag ganon. Naging sincere. Katulad dito, yung pinag-aralan natin ng mga religious leaders, sincere sila sa kanilang paniniwala. Kaso lang, hindi ayon sa itinuro ni Juan at sa kanang Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag sa kanila ay hypocrite. Ano ba ang hypocrite? Ang kahulugan o kaya ang salitang hypocrite, kung yung salita natin at yung gawa natin ay nag-contradict, hindi nagkaparehas. Ibig sabihin, iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo, yun ay hypocrisy. Kasi may contradiction eh. Dapat yung sinasabi natin at saka yung ginagawa natin, pinapamuhay natin, parehas. Hindi yung magkaiba dahil nagiging hypocrite tayo. Kaya nga tinawag ng Panginoon itong mga religious leaders na ito na scribes at saka Pharisees na hypocrite. Bakit? Iba yung kanilang itinuturo, iba din yung kanilang ginagawa. O kaya sa madaling salita, paimbabaw. Paimbabaw. Or, ano pa? Yung mas madaling maintindihan, pakitang tao. Pagkukunwari. Pag may tao nakaharap, uy, ang bait-bait mo. Pero pag wala na yung bisita, nagdadabog ka na. Sinasagot mo na si nanay mo, si tatay mo. Pero kung ano, parang kang tinuktukan, di ba? Ang bait-bait mo. Kasi may bisita. Yung ibang anak naman, pag may bisitas, nananamantala, hihingi naman. Kasi hindi makahindi yung magulang pag mayroong bisita eh. Bakit? Siyempre nakakaya. Kaya mahirap. Kaya dapat turuan na lang na hindi tayo ilagay sa hot seat na yung ilalagay ka sa langanin ng iyong anak na doon siya manghihingi. Kaya dito ay gawin natin ang lahat ng kalooban ng Diyos o kaya lahat ng sinasabi niya na dapat nating gawin. Tignan niyo po dito sa Matthew chapter 7 bilang warning. Matthew chapter 7 verse 21. Ito po ay natalakay na natin ito noon pero baka nakalimutan na natin. Doon sa mga Beatitudes, ang sabi dito sa verse na ito, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But, what? Anong sabi dito? But he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, ang papasok sa langit, ayon sa verse na ito, hindi lamang yung tawag ng Panginoon, kundi yung sumusunod. Ginagawa yung kalooban. Kasi yun yung proof na tayo ay binago ng Diyos. Kasi ang kalalagayan ng isang makasalanan ay suwail, disobedient, rebellious. Pero pag sinabi mo na ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw na ay obedient na. Hindi na katulad ng dati. Mayroong prueba na pagbabago. Kaya hindi dapat katulad nito, itong mga leaders na ito na puro sila Panginoon, Panginoon, pero hindi naman nila ginagawa yung sinasabi ng Diyos. Kaya, tapos ang pangatlo dito sa lesson ay, don't be self-righteous. Ang tingin kasi ng mga religious leaders na ito sa kanilang sarili, tignan mo nga naman, di ba? May katungkulan, pari. Tapos sila yung mga nagtuturo, mga leaders, elders sila ng mga grupo nila, sa sekta nila. Mga elders at saka leaders sa Jerusalem. Pero ang tingin nila sa sarili sila ay matutuwid. Pero sa harapan ng Diyos, hindi. Dahil tinawag silang hypocrite. Dito po sa Titus, at malapit na po tayo matapos. Titus chapter 1. Mayroon pong sinasabi po dito
na kaayusan. Dito sa Titus chapter 1, sinasabi po dito ni Pablo kay Tito kung paano siya mamuhay bilang mananampalataya, bilang leader. Kung titignan nga natin dito ay binanggit yung qualification ng mga magiging leader at dapat Kristiyano. At dito sa verses 15 at saka 16, ganito po ang sinabi po ni Apostle Paul. Sabi niya, unto the pure, all things are pure. Saan dapat yun? Dapat sa puso natin malinis. Kung malinis yung puso natin na pinagmumulan ng pagiging matuwid, kabanalan, lahat ng gagawin natin malinis sa harapan ng Diyos. Pero anong sabi dito? But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Kung marumi yung puso, kahit maganda yung gagawin mo, marumi pa rin. Kasi sabi niya, walang malinis. Bakit? Yung pinagmulan, marumi. Parang katulad ng baso. Halimbawa yung baso, kinuha mo lang doon, nahulog sa lupa, tapos nilagyan mo ng malinis na tubig. Okay na ba yun para inumin? Pero pinulog mo lang yung baso. Oh. Malinis yung nilagay mo, kaso na yung pinaglagyan, marumi. So walang kwenta yung malinis na tubig. Kasi nadumihan din. So kung gusto mong maging okay, linisin mo muna yung baso. So ito po yung sinasabi dito. Na pag yung buhay natin hindi nilinis ng Panginoon, napatawad sa kasalanan, kahit gagawa tayo ng mabuti, hindi pa rin mabuti. Dahil yung buhay natin, marumi. Kaya dapat malinis muna. But even their mind and conscience is defiled. Tignan mo yan. Pati yung konsensya, isip, marumi. Kung sa puso ay marumi. Verse 16. Ito yung pinakamatindi. They profess that they know God. Ito po yung pinag-aralan natin. Yung mga scribe at saka Pharisees, sinasabi lang, kilala namin ang Diyos. Yun ang pinangangalandakan nila. Sila ay mga masusunurin sa kautusan. Pero anong sabi dito? But in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. No. Iba yung sinasabi sa bibig, iba yung ginagawa. Ano nang tawag doon? Hipokrito! Yun ang tawag doon eh. Baka pangalanan nyo anak nyo, hipokrito. Yung ganda. Unique. Hipokrito. Dapat po, kung ano yung, kaya isipin natin palagi kung ano yung sinasabi natin. Dahil kung taliwas sa ginagawa natin, tatawagin tayo hipokrito. Baka mamaya magtaka ka, uy, binigyan ako ng magandang pangalan ha. Pangalan ko na hipokrito. Eh, di ba? Tatawagin, uy, halika dito, hipokrito. O, kala mo, ganda dahil binago yung pangalan mo. Maalala ko tuloy yung isang bata na, anak din ng pastor. Nung nasa Lingayen. Kasi ang pinangalan sa kanya, Siete. Simula pagkapanganak, nung lumaki yung makaintindi, Siete pangalan. Bakit? 7 months eh. Siete. Nung nag-aral, di ngayon, nung nag-aral, isinulat ng teacher niya yung tunay niyang pangalan. Na ang ganda, hindi ko lang matanda kung ano yung pangalan niya. Nung umuwi sa bahay nila, tuwang-tuwa, pinarito sa kanyang nanay. Nay, sabi niya, binigyan ako ng teacher ng gandang pangalan. Kasi ang alam niyang pangalan niya, Siete. Dahil kahit saan siya makita, kahit kami, tawag namin sa kanya, Siete. Oh. Dahil 7 months. Oh. Mayroon pang babae, ano yung pangalan ng babae? Kalimutan ko, ganun din. Kaya, hindi niya alam. Kaya dapat, yung pangalan natin ay magaganda sana katulad sa Bible, may mga kahulugan sa mga pangalan. Yung Lazarus, maganda po yung meaning ng pangalan ng Lazarus. Kaya ngayon, ito na yung katanungan na dapat nating isipin. Ibabalik ko sa inyo, yun ang pag-aralan natin.
Sino doon sa dalawang anak yung gumawa ng kalooban ng kanyang tatay? Tatay sa lupa at tatay sa langit. Kayo, tama kaya yung sagot nyo? Dapat tama. Ngayon, pangalawang tanong, ano ang mas makapangyarihan? Which is more powerful? Words or actions? Ano ang mas makapangyarihan? Salita o gawa? Baka mamaya, nagkamali tayo ng kasagutan. So, dito po ay nakita natin yung nais ng Diyos. Sana sa lahat ng ating ginagawa, tiyakin natin na ito ay alinsunod. Kaya paano natin malalaman kung tama yung ginagawa natin ito? Ito yung sikrito. Magbasa tayo palagi ng Bible. Kasi dito natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Ngayon po, dahil high-tech na po tayo, puro na tayo may monitor, kung may kuryente, halos di na tayo nagbubuklat ng Bible, tama? Nakakalungkot, di na tayo nagdadala ng Bible. Anong dala-dala natin? Cellphone. Bakit? Yung Bible pastor nasa cellphone naman. Kaso lang, pag dito ka kaya, yan ang binubuklat mo. Yung kayang Bible na nasa cellphone o yung ibang message. Iba pa rin. Kung mayroon tayo. Kasi pag itong binuklat natin, walang distraction. Pag yung cellphone ang binuklat natin, maraming distraction doon eh. Pag iniskan mong ganyan, may nakakita ka na nag-hi, o kaya nag-hello, papasahin mo, wala na. Hindi mo na naituloy doon sa gusto mo. Na-distract ka na. Samantalang dito, walang ibang mensahe dito. Di ba? Kaya iba pa rin yung Bible. At saka siyempre, bago tayo magbasa, mag-pray po tayo. Para sa gano'n ay tulungan tayo ng Panginoon na magpag-concentrate. Dahil once na binasa mo ang Biblia, salita ng Diyos, andyan palagi ang kaaway. Ililihis ka ng kaaway. Kahit yung pagpunta mo minsan dito, maaga kang Lunes pa lang, nagpiprepare ka na papunta dito. Tapos kung ano-anong gagawin ng kaaway. Para ikaw ay bibigyan ka ng appointment ng linggo. Ngayon, pag nahiya ka, ay nakakahiya. Niyayaya ko ni Marit, ay ganito, pupunta daw kami sa hindi ka na nakahindi. Pinaunlakan mo yung tao, hindi mo pinaunlakan ang Diyos. Samantalang, yung appointment mo sa Diyos, nauna, noon pa. Nung ikaw ay nag-decide na isuko mo yung buhay, dapat ang Diyos na ang priority. Di ba, alam natin yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Yun po yung solusyon ng Panginoon sa mga pangailangan natin, mga problema natin dito sa buhay na ito. Unahin natin ang Panginoon kasi ang Panginoon na nakakaalam ng mga kailangan natin sa buhay. Tayo kung minsan di natin alam. Di ba? Malimit, nakakabili ka ng isang bagay na hindi mo pala kailangan. Pero nabili na. Andun lang. Kaya pag mayroon kayong mga ganon, nabili nyo, at hindi nyo naman nagagamit, dahil hindi pala kailangan, ipamigay nyo sa nangangailangan mga kapatid. Di ba? Mas matutuwa. Papasalamatan ka kahit bago yan. Huwag mo nang isipin yung sentimental value. Di ba? Kaya tayo nagtatambakan ng mga gamit dahil sentimental value. Isipin natin yung spiritual value. Ano sa palagay niyo mas mahalaga? Sentimental o spiritual? Pag nalito ka doon, wala. Hindi mo mabibitawan. Pero kung naintindihan mo, mas mahalaga yung sa Panginoon. Kasi para sa Panginoon ibibigay mo ito alang-alang sa Panginoon, di ba? Kung yung tao na yun na save. Dahil pala naghihintay ng magandang damit para lang magsimba. Kasi, di ba kalimitan ang problema? Wala may susuot. Meron kang damit doon, di mo nagagamit. Di, pag naibigay mo yun, nayaya mo. Di, malaking bagay. So, huwag tayong tumigil ng pag-iisip sa mga kalooban ng Diyos at dapat nating gawin kung kaya natin. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng kakayahan. Yung pagpunta ba dito sa church, pag walang kuryente, mahirap. Mas mahirap kaysa yung may kuryente, di ba? Katulad yan. Ako,
wala, basang-basa na ako ng pawis. Mahirap, kaso hindi naman pwedeng hindi magturo, di ba? Pupunta tayo dito, hindi na tayo mag-aaral, wala din, di ba? Kaya kasama yan sa buhay. At siyempre, yung pagpapawis ko minsan ay nagiging kalusugan din ng katawan. Kaya sana po yung huwag nating tandaan, 2 tao lang ito na dapat nating tandaan. Yung unang anak, pangalawang anak. At naway makapili tayo ng dapat nating sundin sa dalawa. At higit sa lahat, yung katuruan ng Panginoon. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Sa kabila na mainit, pero kami, Panginoon, ay pwedeng makinig. Dahil hindi naman lahat ng panahon ay ganito. Sinusubok mo lang, Panginoon, yung aming pong patience at yung aming pananampalataya, Panginoon, kung sa mga ganitong pagsubok ay magpapatuloy pa kami sa inyo. At alam namin, Panginoon, na mas marami pang pwedeng dumating na pagsubok sa aming buhay. At kung aming pong sinusunod ang inyong kalooban, ano man ang sitwasyon, magiging matatag po kami. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga salita. Matagpuan niyo kami na masunurin upang ito mag-udyok sa amin, Panginoon, na gawin ang inyong mga kalooban at kayo po siya maluwalhati. I-bless mo ito, Panginoon, sa aming mga puso at kung amin po itong narinig, inyo po itong palaguin. Sa pangalan ni Jesus, ito ay sa magdalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Naalala ko yung sinabi ni Santiago, ipakita ko ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko ang aking pananampalataya na mayroong gawa. Ano po? So, what matters kapag ka dumating ating Panginoon ay yung buhay talaga natin. Hindi naman po yung nandito lang. Ano? Kung ano yung na-contribute mo para sa pag-establish ng kingdom ng Panginoon dito sa mundo ito. So, alalahanin po natin that our doctrine determines our practice. Kung ano yung paniniwala mo, yun po yung buhay mo. Your belief determines your behavior. Ano po? Kung ano yung paniniwala mo, dapat yun yung ginagawa mo sa buhay. So, kasi pagka nag-conflict yan, kagaya ng nabanggit kanina, ang tawag doon ay hypocrisy. So, tayo po ay mag-respond sa isang awitin sa page 163. And I challenge mga young people, no? Lalo na mga lalaki. Siguro mag-step up tayo, no? Step up. Kasi hanggang ngayon si Pastor Harry pa rin nagigitara eh. Tapos pagka morning, tapos wala pa yung iba, ako naman yung magigitara, si Pastor Harry daw mag-usang lead. Mga kapatid, baka mamatay na kami, ganyan pa rin. So, hanggang step up tayo mga kapatid sa ating sana may music training tayo. Gawin tayo music training. Kung wala man, ako natuto lang ako sa gitara nun. Sarili ko lang eh. Kasi walang gustong magturo sa akin. Nakikita ko lang yung mga chords tapos pinag-aaralan ko ng sarili ko. I challenge mga kabataan. Tayo po tayong lahat at ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Take my life and let it be. Sing. Buhay ko'y iyong kunin, banalin sa gawain, kamay ko'y
Panginoon, na ma-retain sa aming pong mga isipan at mamuhay kami at lumakad kami, Panginoon, na ayon sa inyong pong kalooban. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ngayon ay dapo po tayo sa pakikinig. Tithes and offering. Ano po, magbibigay ng ating pong kaloob sa ating Panginoon. Again, ito po ay expression ng ating pasasalamat sa Panginoon, expression ng ating pong faith sa ating Panginoon dahil walang-wala ka na pero magbibigay ka pa. That's the expression of our faith, and at the same time, nire-recognize natin that everything that we have belongs to the Lord. Wala po tayong pagmamayari dito sa mundo. Kahit yung buhay, yung hininga na meron ka, galing natin sa Panginoon. So, appreciate God's goodness. Yung kagaya pinag-aralan natin nung nakaraan. Appreciate God's generosity sa ating mga buhay. So, let's give our tithes and offering, and we can also hear a song offered to the Lord.
sinasabi ko. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat at awitin po natin ang doxology. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat sa kalakasan, katalinuhan na pinagkakaloob niyo sa mga manggagawa po namin, sa aming pong mga trabaho, Panginoon, maging sa boses na meron po kami, Panginoon, sa mga nag-render ng special song para po sa inyo at para sa bawat isa po, Panginoon. Maraming pong salamat sa patuloy na pag-sustain niyo sa amin, pag-provide ng aming pong mga pangailangan, Panginoon. We are really blessed, Panginoon, because you are generous sa aming pong buhay. And even madalas kami ay nagiging unfaithful sa inyo. Marami po kami mga pagkukulang. Pero Panginoon, marami pong salamat dahil pinupunan ninyo ito, Panginoon, ng inyo pong salita. Lahat ng aming pong mga pagkukulang sa inyo. Kaya pinabalik po namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay bilang pasasalamat sa inyo as the scripture commanded, you have commanded, Panginoon, to give our tithes and offering to you, Panginoon. Gamitin niyo po itong mga dalikong para sa ikalalawak at ikalalago, Panginoon, ng gawain dito sa Hermosa, Panginoon, at even sa mga outreaches po namin. Kayo po, Panginoon, ang gumamit po nito, Panginoon, para sa pag-establish ng inyong pong kingdom dito sa mundo ito. Nawa ay makita namin ang aming pong buhay patuloy na naglilingkod sa inyo in light sa inyong pong purpose at inyong pong plan, which is redemption, Panginoon, which is the overarching plan, Panginoon, na meron po kayo sa church. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. Okay, patuloy po tayo dadako tayo sa ating mga announcements. Pero bago niyan ay welcome muna natin yung ating mga bisita na nakasama natin ngayong umaga. Sa kabila po na ganito yung sitwasyon natin. Bisita po natin ay si Leia Di Guzman. Ito pa mag-anak ito. Doon sa likod kasama yung kanyang anak, Leia May. Saan na kayo? Pagi tayo, parang kaway-kaway naman dyan. Sana si Leia May. Tapos si Chris Lawrence, sana anak din. Ayun, kinakarga. Ganon din kay Sherwin. Hindi ko alam kung anong apelido nito. Basta Sherwin. Ayun, Sherwin, tayo. Tayo. Yan. Ayan, si Sherwin. Si Mark Jason Liandado. Sana? Doon sa likod. Nasa likod yung sa mga bata. Kaya salamat po sa mga bisita natin at awitan natin sila. Welcome natin. Bago niyan, bago natin silang awitan ay banggitin ko na rin yung mga may birthday. Itong mga darating na araw. Si Charis, October 30. Happy birthday dahil wala siya. Si Diana Del Sosa, November 2. Wala din yata siya. So ito yung mga may birthday.
Banggitin ko lang natin yung may birthday ng November. Dahil November na po mamaya. Si Jana, si Makoy, si Ara, pakita yun na lang. Si Sister Au, yata ito. Sister Chay, Sister Mila. Ito po yung mga... Ay, hindi po. Ano ito nakalagay dito? Ha? Ace 8. Hindi naman maintindihan yung sulat kasi. Parang EU. Si Ace pala. Oh, sorry po. Baka napaaga yung o, pakita yun yung ano, minsanan na po dahil mainit. Awitin natin yung welcome at saka yung happy birthday. So, awitan muna natin ang minsanan sa Puso Ko'y Masaya. Pagkatapos nun ay happy birthday sa mga may birthday. Puso, Puso ko'y sa nakakalam ay lakasan. Awitin natin pagkatapos ito ay yung birthday song. Tama, birthday song. Puso ko'y, awitin natin, singing. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ay inang pagmasdan ng mga tanawin. Sa Diyos ay pinupuri natin. Ako'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umibig. One more time. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ay inang pagmasdan ng mga tanawin. Sa Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos, tanging sa Diyos, tanging sa Diyos ay umiibig. Yung happy birthday. Happy birthday. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gusto rin natin i-welcome yung mga nagbabalik sa church, katulad po ni Ara, si Danica, at saka yung mga bisita natin noong Sunday, sila Eloisa. Salamat po yung mga naging bisita noong nakaraan. At sana, hindi lang sana, sa Sunday ay hindi na ganito ka-init. Maayos na po yung ano. Kaya, tuloy po tayo sa ilang announcement po. At leader natin sa linggo ay ako. Nakatayo na po dito. Special music ay Unique Grace, Manglikmot. Ushers natin ay Brother Artem at saka Brother Ipe. Cleaners ay gusto pong i-ulit yung mga schedule ng cleaners natin para sa ganon ay alam niyo po yung mga schedules nyo. Sa Sabado, ang cleaners po ay Petal, by group na po ito, Group 1, Petal, Patrico at saka si Reza. Yan po yung mga cleaners po sa Group 1. Group 2 ay Nacario, Aquino, Little Baguio. Group 3 ay Balisalisa, doon sa parting, kung kasali po kayo dyan sa parting Tagalog, Navalta, Virsosa, Crazy, Sisa. Sino ba hindi nabanggit doon? Nabanggit na lahat. Group 4, Amyanan at saka Sentro. So yan po yung mga schedules po natin ng mga cleaners po natin. At mamayang hapon po ay magkakaroon po tayo ng, kaya wala po yung
Wala po yung pamilya ng De La Cruz kasi namatay po yung kanilang lolo. Mamayang hapon po ay magkakaroon po tayo ng gabi ba? Mamayang gabi. Ano mas gusto nyo? Hapon or gabi? Ha? Hapon? Paghapon, baka wala namang tao. Yun yung tayo din lang magiginig. So, magkakaroon po tayo ng service at gawin po natin iwan ko kung na-receive naman yun na mag-prepare ng special numbers. Kasi ito po ay i-comfort natin yung mga namatayan. Hindi po yung namatay i-comfort, yung namatayan. Kaya mas maraming awit, mas maganda. At kung mayroon pong gusto mag-testimony, kasi pag nag-start po tayo, tuloy-tuloy na hanggang matapos. Yung tawag nila sa Catholic ay manyanita yata ang tawag nila doon. Meron silang ginagawa na kinukumport yung patay, dire-diretso yung kumakanta sila, nagbibigay pa ng bulaklak yun eh. Kasi nakatin ako minsan ng ganun, sabi ko, ganda naman dito talaga makukomfort. So, ganun din yung dapat natin gawin. Kukomfort natin yung family. Dapat andun po tayo. Kasi yung presensya natin ay malaking comfort na po sa kanila. So, mamayang hapon po ito na maaga siguro, early evening, baka alas 5 ka na, para mag-early dinner na lang tayo. Tapos, sa susunod, mag-abang-abang din po kayo kasi mayroon, namatayan din po kami sa pamilya. Si Kagawad Wading, kung kilala niyo po, di pa alam kung anong cause ng kanyang kamatayan. Pero kahapon yata o kagabi. Kaya halos mapuyat kami dahil matutulog na. Gano'n naman ang balita. May namatay. So, baka sa susunod magkaroon din tayo ng service po doon. So, ipag-pray natin yung comfort sa mga families na ito. Ganon din po, karagdagang announcement, ipinospon po natin ang church anniversary dahil nasa Baguio. At yun nga, kung itinuloy natin ngayon, problema din kasi walang kuryente. So, mahirapan din tayong pare-parehas. At saka inisip namin kasi, mahirapan yung speaker natin na pumunta dito dahil Biyernes pa lang, ang lakas pa ng ulan. Ganon din sa kanila. Napakalawak kasi ang sakop ng bagyong ito. Nandito na sa West Philippine Sea, yung effect ng bagyo hanggang Cavite. Isipin mo yan, nakalawak. Kaya kahit na nakalabas na, mayroon pa rin effect dito sa atin. At ito nga, hindi naman natin inaasahan na magka-brown out. So, sabi ko nga talagang inano ng Panginoon na may i-adjust po. So, November 17, ganun pa rin po yung gagawin natin. Mayroon pa rin training ng Sabado, tapos evangelistic meeting pa rin ng hapon ng Linggo. Kaya patuloy natin ipag-pray po yung anniversary po natin na sa susunod siguro, bumagyo o umaraw na, tuloy na. Dahil kung i-adjust na naman natin, pasan na, sa December na, langanin na. Sabi ko nga minsanan na yata yung Christmas program natin sa anniversary. Para minsanan na, kung sakaling babagyuhin na naman. Kaya yun po yung ipag-pray po natin. Prayer meeting po every Wednesday ay 5 to 6:30 p.m. Dahil pag yun ang nakaraan, nag-online. At maganda rin pag-online. Pero hindi sasanayan ng ganon. Na pwede kayo dahil di naman lahat ma-accommodate. Kaya supportan po natin ang ating prayer meeting dito po sa chapel. Alas 5 hanggang alas 6:30. Joint Adults Fellowship, November 10, second Sunday. Lahat ng adults ay ating po ini-encourage na umattend dahil ito ay fellowship para sa mga adults, sa may mga asawa na at mga anak. Pero hindi kasama yung anak, adults lang ang attend dito. November 10 po ito, linggo po ito, dito gaganapin sa atin. Pag-pray natin ang mga Bible studies ng Huwebes ay dito po sa bahay nila Glenn, Cabalbag, at saka dito sa Nona Residence, dyan po sa may katabi ng malapit sa daycare. Biyernes, Nasino at saka Little Baguio.
meron po tayong Bible study. Sabado ay kay Madam Clem at saka Uli. So yun po yung Biyernes pala, nabagit ko na ba yung Little Bagyo? Yan po yung mga schedules ng mga Bible studies natin. At meron pang mga mabubuksan. Yung Sunday ay doon po sa Nakaryo. Nakapag-start tayo, kaso lang nung nakaraan ay bagyo naman. So wala. So yun po yung ipag-pray po natin, mga Bible studies, para lumawak pa po, marami pa pong makarinig. At saka visitation. Yung napakalaga po, itong mga bisita natin ay bunga rin ng visitation, kaya magbisita po tayo. Mga November song leaders natin, saka special numbers, mabanggit na ng maaga para makapag-prepare. Song leader sa linggo, Pastor Nari, sa susunod, Brother Jude, second Sunday, third Sunday, Pastor Andrew, fourth Sunday, Brother Van. Yan po yung mga song leaders. Special numbers sa linggo ay si IG, sa susunod na linggo ay Brother Ace, tapos sa 17 ay anniversary po natin yon. Ushers ay Brother Artim at saka Ipe sa Sunday, sa susunod ay Brother Cesar at saka Chito. Sa anniversary, ang mga ushers ay ladies. Tapos sa susunod, last Sunday ay si Angelo. Sinong kasama niya? Wala nakasulat ng pangalan. Kasama ni Angelo. Sa susunod na yung kasama ni Angelo. So, yun po yung mga ilang announcement natin. Meron ba tayong mga prayer concern? May mga kilala kayong may sakit? Maliban doon sa mga namatayan na may comfort natin. Ay welcome din natin ang balik probinsya pala si Joanna. O tayo naman Joanna. Si Madam Joanna. Kaya nagbabakasyon dahil malapit ng undas. So bakasyonan yung mga At saka akala nila kasi matutuloy yung anniversary ngayon. Kaso lang pinigilan tayo ni Christine. Bakit? Kasi nakikialam si Christine. Sana wala na makikialam sa susunod na schedule po natin. Meron pa ba tayong salamat din sa Versosa family. Andito nakasama natin sila. At sinalubong sila ng init. Mainit talaga pagsalubong sa inyo. Asan pa yung Meron pa bang bisita dito maliban sa sila Brother John? Kumusta naman kayo sa Baguio? Wala namang nilipat ng Pag-pray natin sila baby. Sila anong nangyari sa buko niya baby? Tinangay ba? Siyempre malapit sa dagat, mas malakas talaga ang hangin. Nakapagtataka. Doon sa binisita namin kapon sa may bundok, ni halos walang lalakas na dahon ng mga antataas na yung mahugani. Ang tataas nun pero hindi mo makita na dinaanan ng bagyo. Parang dahil mataas doon, lumipat. Doon daw sa tower yung malakas ang hangin. Kaya safety sila doon. Sa amin nga halos di makatulog dahil sa lakas ng hangin. Tumutunog-tunog yung mga yelo Kala ko nililipat na yung bubong namin. Kaya salamat sa Panginoon at safe naman tayo. Wala naman po yung mga nasiraan po dito, sabihin nyo lang, magtataknawa po tayo magawa. Para magkatulungan. Dito na kailangan nyo bayanihan bilang mga mananampalataya. Yung pasensya na doon sa chat nyo, hindi ka agad nakarating kasi walang kuryente, nalubat yung cellphone ko. Kaya wala. Kung mayroon man nag-chat sa akin, wala. Hindi ko na Kaya tamang-tama na walang nalubat. So, kung wala na po, wala nang ibang mga concerns, yung kalusugan po natin, ipag-pray po natin. Dadapan na tayo sa ating pag-close.
Para sa ating pong pangwakas na awitin, tayo po tayong lahat at awitin po natin ang Sa Diyos ang Luwalhati. Page 167. Sa Diyos ang Luwalhati. 167. Ready? Sing. Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y nilahanan at niya'y binigay. Buhay alay niyang magtubos sa lahat na buksan pinto ng buhay. Tuwi sa Panginoon, tinigay pakinggan. Tuwi sa Panginoon, tayo'y managalang. Langit sa amat sa halang tumaan, gawan ay dakila at ibigyan. Ibig sa lubos at dalang katusan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalatayang makasalanan, ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Tuwi sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Tuwi sa Panginoon, tayo'y managalang. Langit sa amat sa halang tumaan, gawan ay dakilan, luwalhati bigyan. Gawat puro niya sa atin dakila, galak galing kay Jesus ay dakila. Ngunit dalisay sa nakikinig pa, ating pagkamamang kung siya'y makita. Tuwi sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Tuwi sa Panginoon, tayo'y managalang. Langit sa amat sa halang tumaan, gawan ay dakila, luwalhati bigyan. Panginoon, maraming pong salamat sa tapos na gawain sa umagang ito. Salamat sa mga awitin na aming pong ginamit na para po ito sa inyo, Panginoon. Salamat din sa mensahe na aming pong napakinggan. Sana ay makita sa amin, Panginoon, ang application ng katotohanan na bawat turo ninyo, Panginoon, ay hindi lang pumasok sa kanang tainga at lumabas sa kaliwa, kundi ma-internalize namin, Panginoon, ang lahat ng inyong pong turo sa amin at mamuhay, magbunga, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, ng mga mabubuting gawa, Panginoon. Patuloy kayong maghari sa isipan ng bawat isa sa amin at sa puso ng bawat isa po sa amin. Alam po namin na iisa lamang ang trono ng aming pong puso. It's either ang kaaway, kami, o ang aming Panginoon ang nakaupo sa trono ng aming kanyang puso. Nawa, O Diyos, patuloy kayong maghari sa amin. Alam po ninyo at batid ninyo ang nararanasan at nararamdaman ng bawat isa po sa
naiintindihan ninyo, O Diyos, ang aming pong mga sitwasyon. Kaya, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang aming pong buhay, ang aming pong sitwasyon, ang aming pong mga pinagdadaanan, at sa mga katotohanan na aming pong napakinggan ngayon, nawa ay magsilbi itong encouragement, magsilbi itong comfort sa amin, at mamuhay kami, Panginoon, dalisay sa inyo pong harapan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito din ngayon, nawa ay napagpala kami ng inyong pong salita at baundahan namin, Panginoon, ang inyong pong salita sa aming pong pag-uwi. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magbatian po tayo ang pagkabayan. Meron po tayong mga Bibles dito, yung mga walang Biblia, New Testament po, na ito ay para makapagbasa tayo ng salita ng Panginoon, ay pwede po tayo